ay sobrang laki nga talaga ng bitbit na isda ngayon ni Papa. Pagkalabas ko nga ng bahay ay nagulat ako kasi mas malaki pa sa akin yung bitbit ng isda. Sabi niya nga sa akin, ang tagal ko daw gumising kasi yung iba nito ay naubos na. Sabi nga ng mga dumadaan sa amin dito at nakakakita nitong isda, kumbaga sa batay, pwede na daw utusan. Una sa lahat, mayad na adlaw pa lang sa Intiro. Grabe ang ganda nga ng panahon ngayon at napakaaliwalas ng paligid. Hindi na dinaulan at mainit na. Lunes na Lunes at ganitong isda agad yung dala ni Papa. Napakagandang pasok naman ito ngayong December. Pati na rin ngayong buong linggo. Gustong gusto ko sana tong sukatin at buhatin pero napakabigat niya. Para sana makita ko kung gaano to katangkad. Kung ako ba yung mas matangkad o itong isda. Pero habang tinitingnan ko nga, parang hindi ko talaga to kayang buhatin. Si Papa nga ay hirap na sa pagbubuhat nito at magkada pa paanong binuhat niya to at inilagay dyan sa gilid. Tawang-tawa nga kami kanina nung nangyari yan. At eto, hihiwain na Papa yung isda kasi hindi naman namin to lahat lulutuin. Yung karamihan nito ay ibebenta namin dito sa amin. Mura lang nga yung benta niya nito. 300 per kilo yung laman at 240 per kilo naman yung bandaulo. Kaya siguro yung iba nito ay naubos agad kaninang umaga. Buti nga at may naabutan pa ako at na-videohan ko pa tong isa. Ang tagal ko daw kasi magising, sabi ni Papa. Hindi niya naman kasi ako tinawag doon kanina sa kwarto ko. Tsaka wala pang alas 8 ay naubos agad yung isa. Grabe naman talaga yung mga tao dito sa amin. Sa bagay, bihira lang naman kasi dumating yung mga ganitong klaseng isda dito sa amin. Kaya siguro yung mga tao ay bumibili na kahit 1/4 or 1/2 lang. Basta ang importante ay makatikim nito. Napakasarap kasi nito pag ginisa at sinabawan. At syempre, yun yung lulutuin ko ngayon. So sa mga hindi nakakaalam kung paano lutuin yung mga ganong klaseng isda, ay panoorin yung video ko. Simple lang naman yung mga ingredients na gagamitin ko sa pagluluto ng isdang to. Kamatis, sibuyas, sili at luya lang naman yung kailangan. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ng kalamansi para mamaya. Para maging maasim yung ating sabaw. Hindi nga ako mahilig sa may sabaw na ulam. Pero pag ganitong klaseng isda ay gusto ko yung sinasabawan. At gusto ko din na ako yung magluto kasi alam ko yung lasa na gusto ko. Yung luto na hindi magiging malansa yung isda. Kaya kung ayaw mo ng sabaw na may ulam, try mong bumili ng ganong klaseng isda. At wag mong isipin na kumakain ng tao yung ganong klaseng isda ha. Hindi naman porket malaki yung isda ay kumakain ng tao. Naririnig-rinig ko kasi yan sa mga kwentuhan ng mga tao dito. Na kaya daw ayaw lang kumain ng mga ganong klaseng isda kasi daw baka kumain na ng tao. Ewan ko kung joke lang yun o seryoso sila. O siguro ay nai-imagine nila kasi sobrang laki nga naman talaga ng isdang yun. Na pwede naman talagang kumain ng tao ang ganong klaseng isda. Kung gugustuhin naman talaga ng isda. Pero hindi naman yung pating na nangangain ng tao. Yung alam ko kasi na nangangain ng isda yung pating. Pero yung mga ganong klaseng isda hindi naman. Yung mga ganong klaseng isda ay napakasarap pa nga. So eto, tapos ko nang gayat-gayatin yung ingredients. Kaya yung gagayatin ko naman ay itong mga gulay. Mas masarap kasi nahaluan nyo ng gulay. At hindi lang puro isda. Yung hinalo ko ang gulay doon ay talong at puro pagulong. O sigarilyas na tinatawag sa Tagalog. Gusto pa nga sanang pahaluan ni Papa ng patola pero ayaw ko na. Sabi ko sa susunod naman namin lutuin yon. Kasi masyado na maraming gulay, ililima lang naman kami dito sa bahay. At eto na pala yung isda na lulutuin ko. Gigisahin ko muna yung sibuyas, luya at kamatis. Bago ko ilagay yung isda dyan. Kailangan na medyo luto muna itong mga ingredients na to. Hindi naman to the point na tutong. Yung tama lang na maluto sila. At saka ko na nilagay yung isda. Ganito ko tulutuin kasi mas masarap kumpara dun sa sasabawan mo agad. Mas masarap na prinito mo muna yung mga ingredients kumpara sa ihahalo mo agad sa may tubig. At pag medyo naprito mo na yung isda, pwede mo nang baliktarin. Ganito yung ginagawa ko kasi para masipsip muna ng isda yung mismong ingredients. Hindi ko naman kasi talaga yung piniprito, pinapasipsip ko lang sa isda yung lasa mismo ng ingredients. Mas masarap kasi yung ganon kasi nanunuot mismo sa isda. Siguro ko yung iba naman yung way na pagluluto nila. Pero iisa lang naman yung gusto natin lahat. Yung maging masarap yung ulam natin sa araw-araw. At syempre, ganun din naman ako. At dapat hindi lang masarap, dapat ay healthy din. Kaya eto, nilalagyan-lagyan ko ng gulay. Para hindi na ako mag-isa at magluto pa ng gulay, isasabay ko na dito. Syempre, wag kakalimutan yung kalamansi, pampasarap din yan. Pampatanggal din ng lansa. At ganun lang kabilis, luto na. Napakasarap nito. Kain tayo! Kasi sa mga oras na to, ay gutom na naman na talaga ako. Tanghali na kasi to at medyo late na. Matagal din kasi na nakapag-prepare kasi may mga ginagawa din kami dito sa bahay. Siguro ko ay mga alas 12 na to ng tanghali. Pero okay lang kasi sarap na sarap naman ako dyan sa ulam. Halata naman siguro. Parang pwede na yata mag-asawa kasi magaling na magluto. Char! Joke lang po!
Bukas na lang siguro kasi gabi na ngayon habang nag-voice over ako. Tapos kanina habang kumakain kami, inaasar-asar ni Mama si Papa. Sabi kasi ni Mama kay Papa ay hindi kasi nasama ni ate sa pagmumukbang niya. Pati yung ginawa mong kinilaw ay ayaw niya din ipakita sa vlog niya. At humaba nga yung uso ni Papa kaya kinuha ko na yung ginawa niyang kinilaw. At ayun, natapon pa nga. Humalo tuloy dun sa sabaw ng isda. Ay, napakaasim ba naman? Pero in fairness, napakasarap pa din naman. Yung ginawa palang kinilaw ni Papa ay isdang iliw. Hindi ko alam yung pangalan nito sa Tagalog pero sa English ito ay flying fish. Yung hinalo lang naman niya doon ay sibuyas, luya at kalamansi. At syempre, nilagyan niya yun ng konting asin. Akala ko kasi hindi ko magugustuhan to pero masarap pala talaga. Sa bagay, pag si Papa naman kasi talaga yung mga gumagawa ng kinilaw ay masarap talaga. Palibasa, ay laking dagat ba naman? At ayan nga, nakadamay pa talaga ako ng kain dahil sa kinilaw niyang isda. Hay nako, paano ba naman ako nito papayat kung palaging ganito yung ulam namin dito sa bahay? Ano ini? Piga? At eto, tinanong ko si Papa kung ano nga yun. Kasi hindi siya laman. Bagan, bituka? Yun, para nga talaga siyang bituka ng baboy. Yung ginagawang chicharon, ganun yung lasa niya. Sarama na to. Pwede pala talaga yun sa isda, yung ganun. See you sa next vlog. Ingat!